Kabayan, ang kuneho o rabbit ay isa sa mga pangunahing alagain sa Europa at ilang panig ng Asya na gamit sa hapagkainan. Noon pa mang mga unang panahon, bahagi ng pangangaso o hunting games ng mga taga-Europa ang kuneho o rabbit. Sa kasalukuyan, kung mapapadako kayo sa ilang bahagi ng Europa, bahagi ng mga menu ang karne ng rabbit na gamit sa iba't ibang uri ng putahe. Sa Asya, marami din namang mga bansa ang kakikitaan ng mga kainan na nagsisilbi ng karne o lutuin na pangunahing sangkap ay karne ng rabbit. Sa Pilipinas, hindi pa gaanong napag-uukulan ng pansin ang kuneho bilang isa sa mga pangunahing karne sa mga lutuin. Hirati pa rin ang ating bansa o mga Pilipino sa karne ng baboy, baka, manok at marami pang iba. Bagamat parami ang nag-aalaga ng rabbit sa ating bansa, ito'y nakaugaliang bilang pet o alagang pambahay. Sa ngayoy, ipinakikilala pa rin ito at itinuturo na alagain at ibinibigay ang mga features o katangian ng nasabing hayop. Napag-uusapan natin, tinatanong natin, Richard, kapag halimbawa yung sa production side na ito, pagka yung nag-iisip tayo na pararamihin, patatagalin natin yung pararamihin natin yung mga ibibigay na anak nito, no? Yes, sir. Anong cycle niya? Ilang cycle sa loob ng isang taon? Sir, normally we talk of 6 cycles. 6 cycles. So, okay. 1 month yung gestation. 1 month gestation, then another 3 or 4 weeks dun sa weaning. So we're talking of around 6 cycles per year. Kasi 2 months, ano? Yes, sir. 2 months. So it's around 2 bunnies per month. Ganon. Opo. Sa isang buwan, Kasi normally they give around 4 bunnies. Ibig sabihin, yung isang cycle, 6 na cycles yon. Tapos, normally, 4 ang ibinibigay na anak. Opo. Yun. Tapos, yung pagkatapos ng gestation, magbibilang ka ng 3 to 4 weeks para sa weaning. Para mapahinga na rin yung rabbit. Tapos noon, pwede mo ibalik agad. Yes, sir. So if we talk of 6 cycles, 6 times 4, 24, you divide it by 12 for 1 year. We're talking of 2 bunnies per month. Mga ilan ang kaya ng isang lalaking rabbit? Ano ratio? Sir, normally it's 1:5. Kabayan, sa simulat sa pool na nabuhay ang ating alamin, na ikakampanya na nito ang pag-aalaga ng kuneho o rabbit bilang panugon sa hapagkainan. Malaman, halos walang masasamang kolesterol, mataas na taglay na protina, madaling paramihin at alagaan, at angkop sa pangangailangan ng buong sambayanan bilang pagkain. Kuneho, rabbit, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy.
Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, ang isusunod po natin ay pagpapatuloy ng paksa ukol sa mga matataas na uri ng baboy sa ating alagaan. Dagdag kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bueno kabayan, ipagpatuloy po natin ang ukol sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy. Subalit bago ang lahat, bigyan po natin ng pansin ang pangunahing problema ng mga nais na makakuha ng mga matataas na uri ng baboy upang mailagay sa ayos ang kanilang alagain. Ang nagsisilbing balakin sa ganitong programa kabayan o pamamahala ng alagaan ng baboy ay ang mataas na presyo ng mga kukuning lahi, lalo na yung galing pa sa ibang bansa. Kung kaya't naipapayo ng mga breeder farm na sa halip na bumili ng buhay na matataas na uri ng baboy, kumuha na lamang o bumili ng similya at gamitin sa tinatawag po nating AI, Artificial Insemination. May kataasan pa rin ng presyo, subalit kaya na kung ipapari sa buhay na alaga. At ang mga matataas na uring ito kabayan ng baboy ay maaaring makuha sa mga breeder farm. Sa ibang bansa, how do they select the best type of durok na kagaya yung sinabi mo, specially designed para sa John and John Farm? Ito, mapapansin mo, hindi sila masyadong matatangkad, halos maliliit yung maiksi yung mga pata. Alam mo sa merkado ng Pilipinas gusto nila hindi matangkad yung baboy. Kung tumangkad man dapat may laman, makikita mo. May puro laman yung likod nila. Makikita mo mahaba din yung katawan, magaang kumilos, maluluwag yung katawan pero nandun yung muscle. Nandun din yung mga teats nila, at least minimum 12. Tsaka matitibay yung paa. Pagka ginawang inahin to ng anak, anong gagawin? Yung barako, binibenta namin as terminal boar, pure durok boars. Yung mga babae naman, yung mga outstanding talaga, yung top 3%, yun ang ginagawa namin, replacement para sa sarili namin. Tapos yung hindi mapipili? Yung hindi mapipili, tutuloy sa meat shop nila Christine tsaka ni Charles. Palengke. Sa palengke. Kabayan, bukod sa John and John Farm na matatagpuan sa Makamot sa Binangonan, Rizal, mayroon ding mga breeder farm ang mga sangay ng pamahalaan na nagbibili ng similya para sa mga nais na magsagawa ng artificial insemination. At ito ay may kasama pa ring mga payo mula sa mga dalubhasa. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong
lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang mga kasagutan sa ating mga tanggap na tanong at kahilingan mamaya sa ating Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bueno kabayan, unahin po natin ang kahilingan ni Ginoong Luis Cuevas ng Maynila ukol naman sa Pangasius. Kung ito ay madaling paramihin. Alam po ninyo kung pagpaparami po ang pag-uusapan, artificial spawning po ang gamit dito at kailangan ang mga gamit at kaalaman ukol sa tinatawag nating artificial spawning na pwedeng ituro ng mga dalubhasa sa pag-aalaga ng nasabing isda. Tulad din po ito kabayan ng sa hito o kaya'y sa karpa. Tanong po kayo sa mga station ng ating pamahalaan sa Baras Rizal, sa Los Baños Laguna o kaya'y sa Bunuan Dagupan sa Pangasinan. Alam po ninyo lahat ng mga fishery stations ng ating pamahalaan ay may mga kaalaman sa tinatawag po nating artificial spawning. Tulad ng sa CLSU sa Nueva Ecija, Kabayan. At napag-uusapan ng CLSU, nais po naming batiin ang bagong Pangulo ng CLSU si Dr. Tereso Abella na nakaugnay na rin po natin sa ating palatuntunan tungkol naman sa tilapia. At napag-uusapan ng tilapia kabayan, huwag kayong padadala sa mga balitang hindi maganda ukol po sa nasabing isda. Ang tilapia pa rin ang isa sa mga pangunahing isda sa ating hapagkainan at pinag-uukulan ng pansin ng mga dalubhasa lalo na po sa CLSU. Ang FAST ay kumakatawan sa FAC Selected Tilapia. Okay. Na ito ay na-produce natin nung nagsimula pa noong 1986. At kami ay natutuwa na pagpatuloy namin ang pagpaparami nito hanggang ngayong 2014. At kami nga ay natutuwa sapagkat binigyan ng oras ng ating alamin na ma-feature ito sa kanilang programa upang ito naman ay maikalat sa ating mga tilapia farmers. Okay. Pero unang-una itong project na ito na pinondohan ng PICARD. Ito yung sa Science and Technology Community-Based Farm. Ang layunin nito, Ka Jerry, ay para mapalaganap ang ating teknolohiya at ito nga ay nag-identify tayo ng mga hatchery operators dito sa Nueva Ecija at meron din tayong mga kasama sa Isabela. At ang maganda rito ay binibigyan natin ng kaalaman ang strain na ito ng tilapia. Ito na nga yung FAST o FAC Selected Tilapia. Pero Kateri, marami nang alam ang mga farmer natin, fish farmer natin, sa pag-aalaga ng tilapia. How different is this dun sa kanilang ginagamit na mga pamamaraan at kaalaman kung pag-uusapan natin, sinabi mo, medyo naiiba at maganda itong uri na ito? Alam mo, bumabalik-balik sa amin ang mga tilapia farmers at kumukuha ng similya ng FAST. Sapagkat sa aming pag-aaral, nakita ng mga farmers na maganda, mabilis ang paglaki nito. Kung ikukumpara natin dun sa mga kontrola, marami tayong mga lahi ng tilapia na nasa merkado, pero ang sinasabi nila,
maganda ang performance nila sa kanilang mga palaisdaan. Mga 15 to 20% ang bilis ng paglaki nito, Jerry. Pag sinabi mong 15 to 20% ang bilis ng paglaki, bigyan mo ko ng yung maiintindihan nila na bilang ng buwan as against those ng mga tilapia na ngayon pinalalaki ng iba, para malaman natin kung gaano talaga kabilis ang paglaki nitong fast. Oo nga, tama yan. Kung makaka-short natin ang culture period eh. Kung halimbawa, ang pagkukultura ng tilapia ay ginagawa natin ng mga 6 months, pwede natin itong mapaikli ng mga 5 months. Pero titignan din natin ang initial stocking size. Magsimula tayo sa mga size, sabi natin 17 o 20, mabilis ang laki nun. At saka maganda ang survival. Kaya nga sinasabi natin, through word of mouth, masaya kami sapagkat ang mga farmers bumabalik-balik. Ibig sabihin, maganda yung similya na napuproduce namin dito sa FAST. Okay kabayan, congratulations po kay Dr. Tereso Abella na bagong Pangulo ng CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija. Si Dr. Abella kabayan ay isang dalubhasa sa larangan ng pangisdaan at ilang aspeto ng pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Bueno, ang lahat ng ito kabayan sa ating Q&A ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan sa ating mga pagpapakitang gawa sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Meat processing pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, sa paghahanap ng mga proyektong makapagbibigay sa inyo ng kasiyahan at kita, isa sa mga nangunguna ay ang ukol sa pagpoproseso ng karne. Para po sa mga nagsisimula o beginners at sa mga advanced students, kabayan. Madali po kayong matututo sa seminar ukol dito at pwede po kayong magtatag ng inyong negosyo sa pagpoproseso ng karne. Meat processing, kabayan. Gagawa tayo ngayon ng corned beef. Una, gumawa ng cover pickle. Paghaluin ang lahat ng ingredients
at i-dissolve sa 1 cup chilled water. Ibabad dito ang beef ng overnight or 1 day. Pagkatapos, itapon ang pinagbabaran. Ihalo ang ibang ingredients at lagyan ng 2 to 4 cups ng tubig. Pakuluan ng 1 oras sa pressure cooker. Pagkatapos pakuluan, ihiwalay ang laman sa sabaw. Sa isang kawali, paghaluin ang iba pang ingredients at i-dissolve sa 1/4 cup na tubig at 1 cup ng sabaw ng pinagkuluan ng beef. Pakuluan ito hanggang lumapot. I-plate ang corned beef at ihalo ang pinakuluang ingredients. Ito na po ang finished product ng corned beef. Kabayan, bukod po sa mga seminars na aming naihahandog sa ating palatuntunan para doon sa mga nais na dumalo. Sa larangan naman ng pangisdaan, isasama po namin ang ukol sa pag-aalaga ng panggaseous para po sa mga nagsisimula at pagkatapos ay sa mga nais na magparami sa nasabing alagaan. Ibabalita po natin, kabayan, ang mga susunod na seminar ukol sa pag-aalaga ng panggaseous sa ating palatuntunan na nakaugaliang tawaging cream dory fish dito po sa ating bansa. Antabay po kayo sa aming mga paanunsyo ukol dito sa ating GSK ng palatuntunang ating alamin. Kabayan, ang isusunod po natin ay ang ating mga talakayin sa ating extension service ukol naman sa tamang pag-aalaga ng baboy sa paraang hindi nagbibigay ng problema sa kalusugan at sa ating kapaligiran. Mamaya, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, tulad po ng aming mga naipakikita at napag-uusapan sa ating palatuntunan, ang isang paraang maganda para sa ating pag-aalaga ng baboy ay ang natural na paraan. Ang isang sistema, kabayan, ay ang PIGS, na kung saan ay ipa ng palay ang kanilang ginagalawan sa kulungan. Lupa po ang nasa sahig na may nakapatong na ipa ng palay. Kung may sapat na ipa, ang 2 pie ay sapat na upang kayo po ay makapaglagay na ng inyong alagain. Kung kapos naman, kahit na 1 pie na may halong dayami o kaya'y tuyong damo at mga dahon, makatutulong pa rin, kabayan. Bukod sa rito, ang pakaing FeedPro, dahilan sa taglay na sangkap, ay hindi nagbibigay ng masamang amoy sa alagaan po ng baboy. Maayos sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. At ito ay bahagi ng mga pinag-uusapan sa pulong-pulong pangkabuhayan ng ating alamin at FeedPro. Ang question ko po, Ka Jerry, ganito po. Dito sa guidelines ng construction ng sabi po dito, maglagay ng 2 to 3 feet na ibabaw ng lupa bilang sahig. Gaano po pa siya kadalas na o forever na po ba yung ipa na yon na hihiga ng baboy? Forever, ha? Forever. Habang nabubuhay tayo sa mundo. Kayo talaga nagbibiro yata kayo eh. Hindi po. Nagtatanong lang po. Okay. Sir, John, gaano kahaba? Gaano katagal? Andito sa Alright. So sabi, ang tanong niya kung gaano katagal, Sabi ni Kajiri, for life. Okay. Pero di ganito yan. Ang tatagal ng ipad mo doon, up to harvest. Ang ating protocol dito, all in, all out. Bago ka halimbawa, meron ka ng kulungan, bago ka maglagay ng biik, lagyan mo ng ipa, lagay mo biik. Pagkatapos, pag lumaki, binenta mo, tinanggal mo biik, tanggalin mo na rin yung ipa. Bakit natin ginagawa yon? All in, all out system. Kasi po, hindi po pwede na mag-iwan ka ng ipa, tatambakan mo lang ng panibago. Bakit po? Kasi yung nakaraan, nag-iwan po yan ng mga bakterya. Nagets? Kaya nga, bago kayo maglagay in second time ng panibagong stocks, dapat disinfect nyo na yan. Paano pag didisinfecta? Tanggalin yung ipa, dalaw sa bukid, gawin yung fertilizer. Balik kayo sa kulungan, kuskusin nyo muna. Kailangan manatiling lupa uli. Kuskusin nyo, linisin nyo, patuyuin nyo within a day. Kinabukasan, tingnan mo na, sa pagkukuskus, gagamit din kayo ng sabon. Okay? Pagkalipas ng isang araw, tuyo na, saka nyo isprehan ng sinasabi kong neem. Okay. Para maayos, tapos, pagka natuyo na, after 2 to 3 days, saka kayo maglagay ng ipa, and then, spray uli, tapos, after a week, pagkalipas ng ilang araw, saka ka maglagay ng piglets. Okay? Ito po, follow-up doon po sa tanong ni Madam Esther kanina. Kasi dito sa probinsya, yung mga native din namin manok, nakawala din. So dahil po yan ay may ipa, malamang na yan ay pupunta ng mga manok. At may mga pagkakataon na yung mga manok namin ay may mga hanip.
So hindi kaya yun yung dahilan kanina kung bakit kinakata yung kay baboy ni Sister Esther. Ngayon, kung sakaling ganun mangyari at may hanip, anong gagawin namin? Okay. Yan. Salamat, sir. Talagang napakaganda ng tanong mo. Connect, ika nga. Yung kay ma'am kanina, talagang totoo yun na ang IPA talagang nagbibigay ng kate pagbago. Pero pag kayo po ay medyo nakalipas ng 1 linggo, 2 linggo na ginamit nyo, medyo wala na po yung kanyang kate. Ngayon, ang tanong naman ni sir ay anong gagawin kung nagkaroon ng hanip, no? Kuto doon. Dagdag na natin yung langgam. Lahat na halos ng insekto gumagapang na doon, no? Sa akin ding karanasan at mga ginawang trial sa ganito bago namin ito i-launch sa labas, no? Kasi mahirap pong mag-launch ng isang teknolohiya na wala kang katunayan. Meron lang po akong ginagawa dyan, simple lang. Alam nyo po ba itong puno na to, nababanggitin ko? Alam ko, meron dito yun. Yung neem tree. Alam nyo po ba yun? Katasin nyo yung dahon at bunga sa almirez, fresh. O di kaya ilaga nyo ang dahon at bunga sa clay pot. Ngayon, yung tubig o anumang kinatas nyo, pagka kinatas nyo lang ng fresh, haluan nyo ng tubig. I-ferment nyo overnight. Overnight. Doon yun, sa isang procedure na yon. Ang ginagawa ko doon, ginalagay ko sa isang spray na maliit na pang orchids. No? Lahat ng makita kong insekto doon, inisprayan ko yon. Yan po kabayan ay bahagi ng ating mga naisasagawang pulong-pulong pangkabuhayan. Ang isusunod po naming dadalawin ay ang bayan ng Gimba sa Nueva Ecija, sagot sa kahilingan ng mga taga roon. Bahagi po ng ating extension service ng palatuntunang ating alamin at Pakaing Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, nantabay po kayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang ating alamin, Rabbit, Kuneho, ang muli po nating babalikan at pag-uusapan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, tulad ng ating nabanggit, para sa mga Pilipino, ang kuneho o rabbit
ay nagsisilbing alagaing pambahay lamang. At maraming kababayan natin ang hindi nakababatid o nakakaalam na ito ay isa sa mga pangunahing uri ng pagkaing panghapagkainan sa maraming parte po ng daigdig. Una sa Europa, sa American continents at maraming bahagi ng Asya. Dito lamang sa Pilipinas, hindi kilala ang kuneho o rabbit bilang kakaning karne. Kung tutusin, maraming uri ng rabbit na gamit sa produksyon ng pagkain. Ito ang mga uring malalaki at alagain lamang para sa produksyon ng karning panghapagkainan. Alam po ninyo kabayan, sa mga panahong ito na halos hindi na maabot ng mga kababayan natin ang presyo ng mga pangunahing karne na gamit po sa ating hapagkainan. Magsisilbing kasagutan ang karne ng rabbit na matagal nang ikinakampanya ng ating alamin sa ating palatuntunan. Kung kaya't maganda ang nakita naming proyektong pinasimula ng ilang mga dalubhasa sa mga palasanayan ng ating pamahalaan. Isa ngayon, kasama po natin si Ginoong Lito Alejandre. Ano po? Isa po sa mga sabihin po nating veterinary officials ng ating pong dinadalaw na Chaong Experimental Station kung pag-uusapan po natin poultry and livestock. Ano po? Pero bakit sa poultry and livestock na isama po ninyo ang rabbit? Ito po ay isang apart din ng grupo ng animals na pwede nating alagaan dito po sa ating farm. At ito rin po ay isang pwede nating generating income. Kapares nga po ng poultry, ito po ay isang income din na napasok din po sa atin sa farm. At kaya po sinama na rin po namin din yung rabbit. Apo. Pero Lito, alam mo, sa ibang bansa, talagang hundreds of years na kinakain ng karne ng rabbit. May mga meat type tayo. Ito bang inaalagaan niyo mga meat type? Ito po yung mga meat type din pwede nating karnihin. At ito nga po ay meron pa po tayong ibang mga farms na nag-aalaga din para po sa meat. Ito rin po ay ating ini-introduce ngayon sa ating kapaligiran na pwede po tayong kumain ng karne ng rabbit. At ito nga po yung programang ito namin ni Doc Rene ay para makatulong po dun sa mga na-relocate ng government. Opo, yun po yung aming aim na para po mabigyan din sila ng generating income ng mga ating mga farmers na wala pong mahanap na trabaho. Okay, kung sa bagay, medyo matatagalan siguro yung ma-reorient natin, ma-educate natin sila sa pagkain ng karne ng rabbit. Kasi hindi naman nakaugalian. Pero kung talagang tutusin, mas masarap, mas masustansya, walang kolesterol, ligtas ka sa mga problema, sa mga sakit na iba. Hindi naman ligtas, kung hindi, nakatutulong sa kalusugan ng tao. Pero yan ba, hindi sila mahihirapan kung sakasakali, sabi mo, sa mga depressed area, doon sa mga medyo nangangailangan ng hanap buhay, hindi ba sila mahihirapan sa pag-aalaga? Hindi po, kasi ang ating po dyan ay parang pag-aala na rin. Pwede po nyo ilagay ito sa ilalim ng puno na mayroon pong kaunting shelter. Pero ito nga pong base namin, isa experimental, ito po ay aming ginagawa muna dito para makapag-produce kami ng magandang halimbawa ng rabbit. Okay. Nasa loob tayo ng may bubong, tapos may mga hatches sila. Ano naman yung nasa ilalim? Ito pong ilalim ay ito po yung mga tinatawag nating vermicast. Ito po yung tinatawag nating fertilizer para po mayroon po itong bulate sa ilalim ng kanilang lalagyan. At ito rin po ay makakatulong din po sa pagbaba ng ammonia. Hindi ho pag kayo po nandito, hindi niyo maaamoy yung mga ihi at tae po nitong mga rabbit. Ibig sabihin yan, yung mga binuhay nyo muna yung mga bulate rin sa ibaba. Meron na po yung bulate. Pagkatapos, pinabayaan nyo na dyan. Pinabayaan na lang po dito. Tapos, paano yung mga nahuhulog? Hindi ba sariwang masyado yung mga dumi? Yun po ay, kumbaga sa hindi naman po. Kasi napipilter naman po ng mga dayami at saka po meron na, no? May mga ano po yan. Kapares ng beddings kasi po yung tawagin natin doon. Yung mayroong mga kusot at saka po buhangin. Lupa na kasama po. Okay, ilabas na. Uy, higante itong rabbit mo, sir.
Higante ito. Anong tawag dito? Ito po yung ating imported na rabbit na galing po sa US. Okay. Ito po yung tinatawag nating French Giant. French Giant. Hindi ba yan ang tinatawag nila instead of calling it rabbit hair kung tawagin? Yan nga po. Opo. Hair. Pwede ba nating ilabas yan? Pwede po. Okay, pakita natin. Okay, kabayan ko. Si Lito po Alejandre. Napakagandang pangalan. Pangalan po ng artista. Pangalan po ng ng Kastila. Okay, nilabas po yung French Giant. Talagang giant siya, pare ko. Okay. Mga ilang kilo yan, sir? Ito po ay natimbang na mga 5.4. Pero lalaki pa. Lalaki pa po ito. Lalaki pa siya. Ang meat type, ito ba, well, makakawala. Ang sabi nila, kahit na raw yung mga ganyang klase, pwede nating yan, pare ko, dito sa likod. Dito. Ayan. Pwede rin daw alagaan aspet ito. Oh, pwede nga po, pwede po. Napakalaking pet niya. Okay. Gaano kalalaki yan? Malaki pa po ito, Sige, lalaki pa po ito natin. ng kanan. Ang tawag po dyan, French Giant. Okay? At mga ilan ang iaanak niyang mga babae niyan? Ang ating pong sa una natin is mga 5 to 6. Yung French Giant? French Giant. Apa. Pero bakit ako nakapagpaanak nung yung New Zealand ng 8? Yung pong based dun sa aking napanganak sa ngayon, ay yun po yung aking yung data ko ngayon, 5 to 6 po yun. 5 to 6. Pero pagka siguro, dadami pa. Baka po dadami pa doon. And tama ba yun na after 17 days, pwede na namang makasta na naman? Pwede na po, pwede po. Kuneho, rabbit kabayan, isang uri ng alagaing hayop na makatutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa ating hapagkainan. Gamit na bilang karning pagkain sa ibang bansa. Maayos ang laman, tanggap ng ating kalusugan, madaling alagaan, madaling paramihin, at hindi magasto sa ating alagaan. Tulong pang malaki ang dumi nito sa paghahalaman at larangan ng pananakahan. Kuneho, rabbit kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.